lipat ho tayo sa pangalawa natin topic mga bossing. Ito naman po yung speech ni Bam Aquino mga kababayan. Senator Bam, ay nasan ba yun? Senator Bam Aquino. Saan ba yun? Ito. Hindi kasi nakalagay dito eh. Dito po sa gallery, kasama ho natin dalawang framers of our Constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former chairperson Christian Munsod. Kanina po, nagbubulungan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang Yung mga tao po na gumawa ng konstitusyon, mga kababayan. Uulitin ko. kasama ho natin dalawang framers of our Constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former chairperson Christian Munsod. Kanina po, nagbubulungan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang ganun kasimple? Simpleng-simple lang. Ito lang. At sabi nga po nila, noon daw, 1/2, 2/3, binabato 1/2 sa deliberation, nag-end up sa 1/3. Ayan. Dati 1/2, 2/3, kailangan mas madami, kailangan 2 kalahati, paano ba? 2/3, no? Kailangan lagpas kalahati ang boboto para makapagpa-impeach ka ng isang individual o ng nakaupo sa gobyerno. Bakit daw po ginawang 1/3 lang, mga kababayan? Ang explanation no dyan, mga bossing, kasi nga, kapag meron kang ini-impeach, ibig sabihin, posible o baka sakit ng ulo o sakit ng bayan. O baka negatibo ang nadadala o naibibigay sa bayan, mga bossing. Kagaya ng mga magnanakaw ng mga politiko. Di ba? Imbis na po paangat ang bayang Pilipinas, nahahatak po pababa, mga kababayan. Nahahatak po pababa dahil yung pondo po na dapat po para sa inang bayan ibinubulsa, mga bossing. Bakit ginawang 1/3 lang? Dapat 2/3 o kaya kalahati. Hindi. Kasi pag ganyan na ang sitwasyon at meron tayong isang tao na hinihinala at merong mga ebidensya laban sa kanya na siya ay nagnanakaw sa bayan, kailangan harapin agad. Kailangan pagtuunan agad ng pansin. Kailangan litisin agad. Pag-aralan agad kung totoo bang magnanakaw o hindi itong tao na to. Dahil pag tumagal pa yan, mas madami pang nanakawin yan. Di ba? Dahil kapag tumagal ho yan sa posisyon, naku po, hindi lang milyonan na lang yan. Hindi na lang confidential funds yan. Baka umabot na din po ng bilyon yan. Yun po. Kaya nandoon, mga kababayan, nakaakibat yung ibig sabihin na forthwith. Pero ano po ang nangyari? Mga boss Chipamo, sir, ano po ang ginawa ng Senado? Yung forthwith po, naging 6 na buwan. At yung desisyon ay dahil sa kabilisan. Dahil mahalaga daw na mabilis. Pag may 1/3 members of the House ang pipirma, mabilis na pupunta po sa Senado. Pero ano nangyari, mga kababayan? February 5, dinala sa Senado. February 5, nandoon na sa Senado. Ano ang ginawa ng Senado? At ito po, tinatanong ko sa kanila dahil sila po yung nagbuo ng ating Constitution. You know, many times, Mr. President, umiikot tayo sa ating bansa. I-bring up ko lang po yung free college law, no? Marami ko sa atin dito nagtulungan para sa batas na yan. Sabi ni Nadine Pacho, simple lang. Ang daming arguments. Ang usapan dito, nagnakaw ba si BP ng confidential funds? Patunayan niya yan sa impeachment. Tama ho, mga kababayan. Pero sa nakikita ho natin, mga bossing, dinadali po nila doon sa mga gaya niyan. Hindi po yung dali na tipo bang, eto ipapaliwanag namin bakit kailangan hindi matuloy ang impeachment na yan. Kasi hindi nagnakaw ang Vice Presidente. Kasi ganito, meron kaming mga depensa, meron kaming mga patunay na ginamit talaga sa tamang paggagamitan yung pera na yan. Pero hindi ho yun yung narinig natin, mga bossing. Dismiss! Bakit? Kasi daw merong ganito na, kumbaga, may 1-year ban. Technically ho, mga bossing. Kaya nga lagi ko sinasabi dito, no, kahit paulit-ulit tayo, wala pong nakapagdepensa, hindi po nila naidepensa ang Vice Presidente kung nagnakaw ito o hindi, mga kababayan. No, kaya nga, nag-post ako doon sa Facebook page ko. Ang pinost ko hindi nila naidepensa ang Vice Presidente kung nagnakaw o hindi.
yung mga DDS, tawa lang ang naisagot. Smile lang ho yung naisagot mga kababayan. Eh bakit? Naku, mahirap pong sumagot mga kababayan dahil totoo naman na walang nakapagdepensa sa Vice Presidente. Kung hindi man to matuloy, mabasura man to ng tuluyan, mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na may tanong tayo sa Vice Presidente. Saan mo dinala yung pera ng bayan? Meron kaming nakausap na eskwelahan. Ini-explain sa akin yung opt-out provision. Kung paano sila nag-charge ng mga estudyante dahil sa opt-out provision. At sabi ko sa kanila, mali. Mali ang interpretasyon ninyo. Yung interpretasyon ninyo, wala yan sa aming intensyon. Ang intensyon po namin, libre ang kolehiyo sa mga kabataan. At nung nag-argumento po sa akin, ang sabi ko, mas alam ko yan kasi ako ang nagbuo ng batas na yan. Mas alam namin yan dahil kami ang nagsulat ng provision na yan. Siya yung nagbase sa lahat kung bakit po nabuo yung batas na yun At ito din po sila Christian Monsod, mga kababayan, sila din po, mga bossing, ang may alam niyan nung konstitusyon, kung ano ang interpretasyon niyan. At ang interpretasyon nga po, hindi lang po sila, mga kababayan, mga boss chief mo, sir, pati ho tayo, pati po malalaking mga eskwelahan. Ewan ko kung ano mangyari bukas. Gabi na ho ngayon, mga kababayan, malamang po bukas, madami pong madami pong magkokomento. Sabi ni Jordan G, ibig sabihin, bobo sa English, si Cheese. Dahil do sa pork with, hindi maintindihan, madadamay tayo. Madadamay tayo mga sibilyan dito sa mga senador ho, mga kababayan. Sasabihin ng mga banyaga, pork with lang, hindi maintindihan ninyo. Tapos port with, sabi agad-agad, dali-dali, para hindi na makapaminsala pa sa inyong bayan. Tapos 6 na buwan, 7 buwan, tapos dinismiss nyo pa. Tapos hindi nyo pa tinuloy. Madamay tayo dyan. Paano na kaya yung mga simpleng Pilipino? Paano kaya umintindi ng English? Yari tayo dyan, mga boss. In the same sense, Mr. President, the framers of our Constitution, mas alam po nila. Mas alam nila kung ano yung intent ng ating Constitution. Wala pong labis, walang dagdag. Many times, Mr. President, tinatanong tayo, usually, pag campaign time to, tinatanong kami, Mr. Senator, hindi ba dapat merong educational attainment requirement yung pagiging senador? At sinasabi ko po lagi, wala, kasi wala po yan sa ating konstitusyon. Wala. Kaya nga may Robin Padilla tayo ngayon, mga bossing. Naka-graduate ba si Robin Padilla? Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Pero sa nakikita ko, mga bossing, mukhang hindi nakapagtapos si Senator Robin Padilla Kasi parang pangkainan lang mga kababayan Wala pong dinagdag, wag tayong magdagdag nang wala pong nakasaad po dyan. So gaya po niya, binabanggit ko lang po dito dahil na pag-uusapan, may mga dinagdag na mga procedure. Alam ko po, siguro, tama po ang sinasabi ni Senator Marcoleta, baka maganda naman ang intensyon ng Supreme Court. Pero aminin na po natin, wala po yung ibang mga bagay dyan dito po sa ating konstitusyon. Pangalawang punto, ito po, hindi rin po So ngayon, mga kababayan, sa mga susunod na mga impeachment po, pwede na magdagdag bawas na lang dyan. Hindi na re-rekta sa konstitusyon yan. Mae-etsepwera na ho ang konstitusyon natin, mga bossing. Sa nakikita ko lang sabi ni Jordan G, undergraduate. Siya, hindi nakapagtataka. uusapan pa. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President. Hindi. Ako mga kababayan, ganun. Totoo yun, yung sinasabi ni Bam Aquino. Yung sinasabi, wag na tayong lumaban kasi matatalo. Kasi alam natin yung bilang alam natin yung bilang ng mga senador na senador ng mga Duterte. Hindi ko sila matawag na senador ng mamamayang Pilipino o ng bansang Pilipinas dahil alam po natin na yung kanilang pakay ay nag-iisa lang po para doon sa mga Duterte lang Alam natin na mas madami po sila. Pero hindi po tayo pwedeng huminto, mga kababayan. Bakit to? Future ng bansang Pilipinas. Future ng bansang Pilipinas ang nakasalalay dito. Sabi ko nga mga kababayan, mga boss chief mo, sir kapag kaganyan ang usapan yung mga wala, hindi nakasaad sa konstitusyon, dinadagdag nila
o binabawas nila o whatever, mababaliwala na yung konstitusyon natin. Kaya kung meron mang ipapa-impeach sa mga susunod na mga panahon, at eto, mga kaibigan or whatever na may mga dikit sa kanila, kung ano ang papanig doon sa kaibigan nila na ipapa-impeach, yun na ang susundin. Diba? Yun ang susundin, mga kababayan. Yung forthwith, nag-iisang forthwith ho, shall forthwith into trial. Yun lang ho, mga kababayan. Iniwasan, pinilit iwasan ho para hindi matuloy o mabasura itong impeachment na ho ito. Di po ba? Pero yung mga wala po doon sa nakasulat o nakasaad sa konstitusyon, mga bossing, yun yung pilit na ginagawa. Dismiss, remand, etc. So ano po nakikita natin dyan, mga bossing? Yung mga politiko, mga maglalakas loob, lalong magnakaw yan. No? Kapag kakaibigan ko si ganito na nakaupo, tapos ipapa-impeach ako, hindi, okay lang, no? Kaso boss, nakasaad doon sa konstitusyon, kayang-kayang magpasok niyang kaibigan ko na yan nang wala sa nakasulat sa konstitusyon, no? Kayang-kayang hindi sundin ng kaibigan ko na yan. Di ba, mga kababayan? Sabi, wala daw gas. Nung walang gas, puno ng gas yung sasakyan ko, no? Oh, puno yan. Sabi, wala daw gas yung sasakyan ko. Gagamit na lang eh. Pindutin mo yung start button. Aangat yan. Yan, okay. Hindi, iba kasi yung sasakyan ng misis ko. Audi kasi yung kanya. Tapos yung sa akin is yung Jeep. Hindi pinipindot hindi pinipindot. Hindi pinipindot yung start. Kaya nakababa yung gas. Ngayon, mga kababayan, tuloy natin. Kakaunti lang ang senador na nagtatrabaho para sa bayan. Sabi ni Juan de la Cruz. Jason de la Cruz pala. Karamihan ngayon sa mga senador nagtatrabaho sa pamilya Duterte, hindi para sa taong bayan. Tuloy. It is improbable, aminin ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. Ayan ha. But it's not impossible. Pero hindi imposible. Posible pa din. Dahil nga nangyayari ho dati. Di ba? Nangyari ho dati. Yan yung tinatanong kay Marcoleta Pero hindi ho sinagot. Ang tanong kay Marcoleta, ulitin ko nga ho mga bossing, ang tanong sa kanya, ano ang gagawin ng mga senador o ng Senado kapag binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang desisyon? Hindi ho sinagot ni Marcoleta. Bagkos ipinilit niya ho na wala yan, hindi magbabago yan. Kulang na lang. Kulang naman di ba? Kulang naman yung mga boboto dyan. Hindi magiging unanimous yan. Yun yung pinilit ni Marcoleta. Improbable at impossible, magkaiba po yan. Firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa ring lumaban. Yes. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap. At ito ho, hindi matatalo dahil kulang ang ebidensya o mahina ang ebidensya. Hindi ho matatalo. Sa nakita ko dito, mga kababayan, matatalo o mababasura yung impeachment dahil madaming nakatanim na Duterte senador doon po sa Senado natin, mga bossing. Yun lang ho yun. Ulitin ko, baka merong gustong sumagot na mga DDS dyan. Pakisabi nga sa akin, kung nakarinig kayo ng pagtatanggol na hindi magnanakaw yung Vice Presidente, pakisabi nga sa akin o wala? Wala. Di ba? Kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig. Malay nyo, sige, yan, di ba? Oo, nakita natin na sa loob ng Senado, nakangkong nga, nakarne nga. Kaso nanonood ang mamamayang Pilipino. Hindi natin alam kinabukasan ano ang magiging reaksyon ng bayang Pilipinas o ng mamamayang Pilipino. Di po ba? Baka paggising natin, meron ng mga nagpupunta doon sa labas ng Senado. Di ba? Kaya ito ho, mga kababayan, kahit alam natin, talo, kulang sa bilang. Kaya kailangan natin ituloy pa din ho, mga bossing, yung laban. Di ba? Dahil tayo, hindi tayo bulag,
na meron pong mga ebidensyang naipakita. May mga ebidensyang itinatanong sa kanila, pero hindi nila masagot o hindi nila mailaban. Natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista. At kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, rerespetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay na Paano yan? Kung bukas paggising ng mamamayang Pilipino, ito yung masambulat. Di ba? Paano kung nagkasabay-sabay yung saloobin ng mamamayang Pilipino na pumunta sa Senado? Hindi ko inuudyukan ha, mga kababayan, pero maaaring mangyari yung ganun. Di po ba? So sabi ni Alina Ayaay, so ngayon, normal na ang magnakaw sa kabad ng bayan. Ay, grabe na ang nangyari dyan sa Pilipinas. Nakakadismaya. Oh, tuloy. natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag na tayong lumaban. Paminsan-minsan Dahil ang importante dito, maipakita natin sa mamamayang Pilipino. No, maipaintindi natin sa mamamayang Pilipino. Alam na natin, kulang ang bilang diyan sa Senado. Pero hindi natin alam kung gaano karaming mamamayang Pilipino ang nakikinig o makikinig o yung mabubuksan ang kanilang isipan para sumama sa laban na ito. po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank Senator Marcoleta for his time. Yan po yung kay Bam Aquino, mga bossing. Ngayon, tumungo tayo. Saan tayo tutungo? Dito pa din tayo. Tingin ko aabot tayo ng 2 oras hanggang 3 oras dito, mga bossing. Bam Aquino, iisa-isahin ko na lang ho ito, mga kababayan, ha? Hindi na tayo magpapalaktaw-laktaw. So, depende na lang kung ano yung mga sinasabi po ng mga senador, mga bossing. Okay?